May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van, diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Liviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Liviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Liviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Liviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Bloc sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras.